So ngayon maaga ako lumabas para mag-grab. Meron lang akong kwento kaya ako nag-online ngayon. Kagabi kasi meron akong nakuhang order. Bandang 10 PM, halos pauwi na rin ako nun eh. Matatapos na ako mag-grab nun. So inahabol ko na yung target ko. So naka-receive ako ng isang order from McDonald's, cash order. So hindi ko alam na, wala akong idea kung anong citizenship o anong nationality nung nag-order. Basta nag-message lang ako kung pwede, exact cash yung ibayad niya, pero walang reply. Pero pagdating ko dun sa bahay, sa dideliveran, tumawag kagad siya. And then medyo siguro naabusesan niya na Pilipino ko. So tinanong na kagad niya ako kung Pilipino. Sabi ko, oo kuya. Tapos sabi niya, kuya, pakikatok naman ng malakas yung pinto. Kasi nag-away kami ng girlfriend ko, ayaw niya sagutin yung tawag ko. And then may kasama siya diyang matanda na bingi daw yung matanda. So mahina na ata or something, may sakit. Baka daw nadulas na sa kwarto hindi naman sumasagot sa tawag niya. So ako naman bilang Pinoy, bilang may experience na rin sa mga scammer, ganun kasi style ng scammer. So sige, pagbigyan ko kasi Pilipino malay ko kung nag-away talaga sila. Kaso dun sa, eto kung makita nyo sa video, meron nang nakahang doon na Jollibee na order. So parang sa akin siguro normal. Baka mamaya is hindi naman siya scammer kasi may nag-order. Sabi niya, katukin mo kuya ng malakas. O sige, sabi ko. Pero walang sumasagot. Sabi ko, kanina ko pa rin kako dino-doorbell, walang lumabas. Sige kuya, i-doorbell mo lang na i-doorbell. So red flag na agad sa akin yun. Yun yung pinipilit niya ako magpabukas ng pinto. Yun na yung red flag sa akin. Kasi yung mga ganyang style talaga ng mga scammer yan. Na-encounter ko na yan one time. Ganyan talaga yung pinapagawa nila. So sige, pagbigyan ko, Pinoy so hindi ko naman iisipin na sira ulo, diba? Kasi kapwa Pinoy, saka Singapore to, malabong manloko kapwa Pinoy dito kung sakali man. Sana nga, ganyan. O sige, talagang pilit niya akong pinapakatok. Sabi ko, kuya, talagang walang sumasagot. Sabi hindi, andyan yung uncle ko na matanda, na mahina na. Sabi niya gano'n, nabingi nga lang yun, sabi niya. Kaya kailangan katukin mo ng malakas. So sige, ito, parinig ko sa kanya. Naka video call, naka-online, doon sa Grab call sa apps ni Grab. So naririnig naman niya, naka-speaker phone ako. So pinapakita ko, nag-doorbell, wala talaga, sabi ko. Sabi niya, sige kuya, tatawagan ko muna. So sige, nagbigyan ko. Sabi ko, kuya, pakibilisan lang kasi dalawa yung order ko, meron naghihintay pang isang customer. Sabi ko, baka magalit na isang customer ko na 10 minutes na rin ako kako dito. Sige, sabi niya, tatawagan daw niya. Kaso wala. Tapos yung pagkababa ng call namin, biglang may sumagot dun sa doorbell. Sabi niya, nagtatanong siya kung ano yun. Sabi ko, Grab delivery. Tapos kinonfirm niya, ay hindi ako nag-order sa Grab. Sabi niya, I did not order anything from Grab. Sabi niya ganun. Ha? And then yung tawag dito, tawag dito sa ano niya, yung tono niya is hindi siya Pinoy. Kasi hindi siya, tinanong ko na nga diniretso ko na, are you Filipino? No, I am not. Sabi niya gano'n. So alam ko na hindi lokal. So doon na, ito na, red flag na talaga. Anong na ako? Sabi ko, scammer na talaga to. Sabi ko, pero sira ulong Pilipino mangi-scam dito sa Singapore. Okay, sabi ko, sabihin, inisip ko na agad na nagtatrabaho ako sa isang loan shark. Sabi niya, biglang pagkababa nung doorbell, biglang tumawag si kuya. Tumawag uli siya. Sabi ko, kuya, nakausap ko na, may sumagot dito sa doorbell. Sabi niya, sige, doorbell mo na, kausapin ko, ilagay mo sa speakerphone. So parang nawala yung ko na idea ko na scammer. Baka hindi scammer kasi gusto niya makausap Normally yung mga scammer, nanggugulo lang talaga sila. Sabi niya, kuya, sabi ko wala na, deactivated na yung doorbell. Hindi na tumutunog yung doorbell kahit anong gawin ko. Naka blue light na lang siya pero wala na sound. At di na siya talagang wala na. Parang dine-activate muna nung nasa loob. Siguro nga dahil scammer, may utang siya dun sa load siya. Sabi niya, kuya, sige, katukoy mo na malakas, sipain mo yung pinto. Sabi ko, ay hindi pwede. Sabi ko, sige, sipain mo na malakas kahit masira yung pinto. Doon na ako talaga, sure na ako, sira ulo to si kuya, red flag to. Sabi ko, Brad, hindi pwede kasi bawal yan. Pag nasira ko yung pinto, baka tumawag ng pulis, ako pa yung madisgrasya.
Ako delivery rider lang ako. Hanggang doon lang ako. Hanggang maaari. Actually, pwede ko nang iwan to dito. Pwede na kitang hindi sundin. Pwede na akong umalis. Pinagbibigyan lang kita kasi nakasi ko Pilipino. Okay, sabi niya, hindi ba talaga pwedeng sipain yung pinto? Hindi talaga pwede. O sigaw mo yung pangalan, Annabelle daw. O sige, tawag tayo, Annabelle. Ayan, naririnig mo. Walang sumasagot. Sabi ko, nakikita ko yung bukas yung bintana, may ilaw pero walang tao sa loob. Kasi nasisilip ko naman yung bintana. Sabi niya, sige, katukoy mo na malakas. Sabi ko, kuya, gis na. Nakakahiya sa mga kapitbahay dito. Hindi, sanay na yung mga yan sa akin. Ganyan ako pag nag-order sa Grab. Talagang pinapatunayan niya yung standard siya, sabi ko. Ano to, sa loan shark to. Yun na talaga yung nasa isip ko. Sabi ko, kuya, ano na lang. Nakakahiya na eh. Sabi ko, matagal na rin ako. Galit na isang customer ko. Pwede lang, bayaran mo na lang ako. Iwan ko na lang dito. So pumayag siya. Okay, iwan ko na lang daw doon. So ngayon, nag-alangan ako kasi baka hindi ako bayagan ni Grab. Kaya hindi ko ma-end yung collection hanggat hindi niya ako binabayaran. Kasi baka mamaya sabihin ni Grab, umalis ako, dapat tinawagan ko sila. So, binigay ko na yung pay now number ko kay kuya. Sabi ko, pay now mo na lang kasi kailangan ko na rin ma-end collection yung order niya para naman makamove on na ako dun sa isang customer kasi nga nagagalit na rin yung isang customer ko. Kaso, ang problema, naghintay ako ng 2 minutes, hindi pa rin siya nagpe-pay now. Walang confirmation. So, nung sinabi ko sa kanya na, kuya, kailangan ko na talaga, kung hindi, i-report ko na to kay Grab. Kasi nga, para mabayaran naman ako ni Grab. Baka kasi mamaya hindi ako bayaran ni Grab kapag hindi ko ni-report agad. Tapos nag-end collection ako. So, bigla siyang tumawag. Sabi niya, kuya, pasensya na, kasi wala talaga akong pera sa pay now ko. So, na medyo nagulat ako doon. Sabi niya, kung gusto mo, babayaran na lang, pautangin na lang kita. Bigay mo sa akin yung WhatsApp number mo, mag-usap tayo. Sabi ko, hindi ko kailangan mangutang. So doon na talaga pumasok sa isip ko na loan shark talaga tong tao na to. Scammer talaga tong mga to, sabi ko. Nagpapautang sila at nanggugulo ng mga customer, ng mga kliyente nila na hindi nakakabayad. So sabi ko, hindi ko kailangan yung pera mo, basta kailangan yung utang, hindi ako kailangan mangutang. Ang kailangan ko is bayaran mo ako sa order mo. Sabi ko ganyan. So medyo nagalit siya. Sabi ko, siguro kuya, scammer ka no? Sabi ko, style mo scammer eh. Sabi ko, loan shark to eh. Sabi, hindi kuya, wag ganun. Wag mo naman akong pangit naman yung pakinggan. Sabi niya, hindi kuya eh. Sabi ko, sa ginagawa mo, yan yung mga style talaga. Ngayon sabi ko, bayaran mo na ako para matapos na usapan natin. Hindi kuya, pautangin kita. So, bigay mo lang yung WhatsApp number mo para mapautang kita. Sabi niya gano'n. Hindi ko kailangan mangutang. Isip ko sira ulo to ah. Pati ako gusto pang i-scam. So hindi talaga niya ako napapayag. Sabi niya, hindi mo ba ako kilala? Membro ako ng Triskill yun. Sabi ko, ano naman ngayon? Sabi niya, membro ako ng Tao Gamma P. And so, wala akong pakialam. Sabi ko, kahit saan ka pa membro, kahit ikaw pa yung demonyo, kahit demonyo ka na nga, wala akong pakialam. Sabi, hindi ka natatakot sa akin? Sabi niya, membro ako ng Triskill yun. Wala nga akong pakialam, kahit demonyo ka pa. Sabi ko sa kanyang ganyan. Sa inis ko na talaga. So sabi ko, sige, i-report na kita kay Grab. Bahala ka sa buhay mo. So in-end call ko na yung usapan namin. Tapos nag-report na ako kay Grab. Pero tawag siya ng tawag. Hindi ko na sinasagot yung tawag niya. Dahil sinabi ko rin sa customer service na sabi ko, yung customer ko, eto, nananakot na. Sabi ko, threatening me na. And tawag ng tawag, pero nananakot lang naman. Sabi niya, wag mo nang sagutin yung tawag niya. Bayaan mo siya, sabi niya gano'n. Just let him, sabi niya gano'n. So tuloy lang usapan namin ng customer service. And kita nyo naman, pagka-deduct ko, after ko ma-deliver yung second order, ibinalik na kagad niya yung 1590. Total of 1590 lang naman na order, na cash order. So okay na ako doon. Tapos nakita ko yung naka-message si kuya doon. Nagtatanong na pala siya, pinapakonfirm kung POSB yung account. Isip-isip ko lang, sa PayNow, basta i-ano mo lang yung number mo, kung PayNow yung gamit mo, hindi mo kailangan alamin kung anong bangko niya. Cellphone number lang kailangan mo. Tapos pan-transfer na kagad yun. Kaya nagtataka ako ba't yung hiningi. So, hinayaan ko na lang siya. Total, bayad na ako. Wala na akong pakialam sa kanya. Hindi niya na ako nakontak kasi nga siguro binalak na rin siya ni Grab para makontak ako. So, pero alam niya yung number ko. Ewan ko bakit di siya nagkontak. Kaya kuya, kung nanonood ka, sira ulo ka, hindi ko rin sure kung taga Pinas siya, baka parang
outsourcing siguro itong mga loan shark na to ngayon ng mga mananakot na sa scammer. Kaya parang imposible kasi kung Pinoy siya na nag-work dito, hindi niya ako pwedeng takutin kasi alam niya yung rules dito. Hindi kasi uso dito sa Singapore yung takutan. Ang mga nananakot lang dito ay yung mga loan shark nga. Ayan, sila lang talaga yung mga nananakot dito. Pero kahit anong mangyari, hanggang spray paint lang sila sa mga pinto o magtatapo ng pintura, sasabuhin ng pintura yung pinto, yun lang yung mga harassment at yung mga ganitong order. Pero yung tatakutin mo yung tao na membro ako ng 3 kilyon, ganyan, taong gamapi, wala akong pakialam. Kasi dito sa Singapore, kung sino unang manapak, siya yung makukulong. Hindi uso dito yung basta suntukan lang. So yung mga ganyang away, alam ng mga Pinoy yan. Tayo mga Pinoy dito, pag nakipag-away, naghihintay lang sila masapak. Kasi kapag ikaw ang sinapak, mas may chance ka na ipapulis sila. Kahit anong kasalanan mo, pwede mo sila ipapulis. O, di ba? Kaya ganun lang, pinayaan ko na lang si Kuya. At yan malamang hindi talaga siya taga rito. Malamang tagalabas talaga si Kuya. Nasa Pinas siya, maaaring nakabase sa Pinas. Kasi hindi niya alam yung ganung way dito sa Singapore. Kaya hindi uso dito yung aabangan mo sa isang kanto, sasapakin mo. Nako, malabo yun. Walang ganyan dito sa Singapore. Unless membro ka ng mga ganggang dito. Yung mga estudyante lang naman yung mga ganyan. Wala naman yung mga matatanda na. No? Kaya yun lang. Kung Kuya, kung nanonood ka man, sira ulo ka. Pero natawa lang ako kasi pagdating ko sa bahay, sinek ko yung POSB account ko, may pumasok na $18. But naka-under siya sa Chinese name. So parang ito yung confirmation na nagtatrabaho lang siya dun sa isang loan shark company. So Kuya, kung sino ka man, Bruce, sira ulo ka. Hindi mo ako matatakot. Sira ulo talaga ng taon to. Ay, nako. Mga Pilipino nga naman, nagpapauto. So yun lang yung ano natin. Tsaka dun sa Annabelle na tinutukoy niya, huwag ka nang mangutang. Diyos ko, bawal mangutang dito sa Singapore sa mga loan shark. Alam mo yan. Huwag mo nang pahirapan yung buhay mo, pati amo mo. Baka makukompromiso yung trabaho mo, pwede kang matanggal. Lumaban na lang kayo ng patas. Yun lang yun. Just enjoy your life. Lumaban ng patas at